sa naging desisyon ng Supreme Court kaugnay po doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong pinagtibay na nga ng Supreme Court at may mga nilabas na desisyon. Ang umani po ito ng kritisismo mula sa ilang mga public officials, tulad na lamang po ni Senate President Tito Soto. At sabi pa nga niya, imposible na ang impossible. Yung impeachment now is impossible dream na, attorney. Ano ho ba ang unang reaksyon po muna ninyo dito sa naging desisyon ng Supreme Court at itong naging komento naman po ni Senator Tito Soto? Unang-una po, nakakalungkot na siya yung Senate President, siya yung nagsasalita ng ganyan. Wala pong respeto sa co-equal branch of government. Number two, it reflects his ignorance on the subject matter. Hindi naman po siya abogado, hindi po siya dapat nagko-comment ng ganyan dahil 13 po yung mahistrado, 13-0 pa rin po. Wala namang nagbago. At ang sumulat ng desisyon, appointee ni Presidente Pinoy, si Justice Marvic Leonen. Ano na po ang gusto nating ipakita sa buong mundo ngayon? Mga korap yung ating executive pagkatapos mga pulpul yung ating mga mahistrado. Ano na pong klaseng bansa meron tayo pagka ganyan? Kasi napakahilig po kasi nating magboto nung tong mga wala namang kinalaman do sa trabaho Basta anyway, that's another matter. Yung ating right of suffrage. Ako po, ang masasabi ko tungkol dun sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, napakaganda po. Dahil inayos ng ating Korte Suprema yung impeachment. Iniladlad nila ang dapat na approach, inilahad nila kung ano dapat ang pananaw natin sa impeachment. Yung pong impeachment is the only legal remedy of the people para panagutin yung mga matataas na opisyal ng ating gobyerno. Matataas kasi presidente, kasi vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission like COMELEC, ng Ombudsman. Yan po 5 matataas na opisyal na yan, removable by impeachment. Para po sila panagutin kung sila ay nagkaroon ng pagmamalbis sa panahon ng kanilang panunungkulan. Yan. That is the only remedy. Ngayon, ang gusto po kasing mangyari ni Tito Soto at ng kanyang mga kaalyado manatili doon sa dating patakaran na magulo, na hindi tama ang approach doon sa impeachment. Ano po? Yung impeachment po kasi nung araw, nakahugalian natin, tinitignan natin yung 1-year bar rule. Kailangan mapatik-effect natin ito para defeat yung remedy, para ma-defeat yung purpose. Pag dinefeat po natin yung purpose, the only remedy of the people para mapanagot yung mga nagkasala, katulad ngayon, napakamalawakang malawakang nakawan. Hindi po maaaring walang managot dito na mataas na opisyal dahil hindi po mangyayari yung mga nangyari, lalong-lalo na yung ating Pangulo na pinakapuno ng ating ehekutibo, hindi magpapaliwanag paano nakalusot kayo yan. Marami pong ganong bagay. Kailangan ipaliwanag ng Pangulo, ganito kasi ang ginawa ko. Bahala na yung Senado, yung 24 na senador na humusga kung siya nagkamali o hindi. Ngayon, ang sabi po ng Korte Suprema, itong impeachment is an effective constitutional tool for accountability. Remedyo lang po yan ng taong bayan. Dapat po yan, ang ending yan, guilty or not guilty. Hindi yung nakafocus tayo paano natin i-defeat, nandun tayo sa 1-year bar rule. Nilinaw nga po ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, hindi lahat ng bagay magti-trigger nung 1-year bar rule. For example, nung araw, kaya sinasabi nilang pinahirap. Pinahirap po na panalbahe. Pinahirap kung gagamitin mo ang impeachment na panalbahe. Pinahirap po kung gagamitin mo ang impeachment na panggipit sa iyong mga kalaban sa politika.
Yung pong impeachment is a political process pero hindi po dapat politikahin ng mga politiko. Sui generis po. Ah, yung nung araw, yung final, example lang po, with all due respect, Attorney De Los Reyes. Nung araw, yung final ni Attorney De Los Reyes, that is enough to prevent yung ombudsman, yung impeachment. Dahil that is going to trigger the application of the one-year bar rule already. Kasi na-file niya, basta nakapag-file at na-initiate, it will trigger the one-year bar rule. Kasi nung araw po, initiation, basta na-initiate. Ang initiation po is the act of filing and the referral to the Committee on Justice. That is what they did right away. Nagmamadali nga po sila, nakalimutan nila, wala pala silang house rules. This is another matter we will talk about this later. Opo, kasi Nakalimutan nilang wala. Opo, attorney. Malinaw po 'yun. So para lang din masundan ng ating mga kababayan, attorney, alin ho ba ang mga nakikita ninyong mali na ginawa po ng Kamara na kaugnay nga po dito sa naging desisyon o dinesisyonan po ng Supreme Court, binigyang linaw po ng Supreme Court? Okay. Doon po sa kaso ni Vice President Sara, meron pong tatlong impeachment complaint. Yung tatlong impeachment complaint po na yun na i-refer sa House Justice Committee. Ano po? Pero matapos ma-i-refer sa House Justice Committee, hindi na nila inaksyonan. Natulog po doon sa House Justice Committee. Pagkatapos, nung magsarado yung session ng Congress noong February 5, na-archive yung tatlo, hindi na-aksyonan, ang naging epekto na dismiss. So sabi po ng Korte Suprema, dahil hindi nyo ito inaksyonan at ito ay pinatulog ninyo, at pagkatapos nag-file kayo ng third mode ng pag-file ng impeachment complaint, yung pag-archive ninyo served to bar yung ginawa ninyong articles of incorporation because initiated, referred, hindi nyo inaksyonan. Yun. So bali, dun po, pinapaliwanag ng ating Korte Suprema, hindi uobrang ganito ang gagawin ninyo. Merong kailangan, yung bawat complaint must follow the procedure. In due course, it will proceed in due course. Opo. Como ang ginawa po nila yung iba, kasi tatlo po yung pag-initiate, yung pag-file pala ng verified impeachment complaint. Number 1 is by a congressman. Number 2 is by a citizen endorsed by a congressman. Yung number 3 po, by 1/3. Yung ginawa nila, by 1/3 immediately. Pagkatapos, nung ginawa na po nila yon, nag-file sila ng articles of incorporation. Dininay pa po nila, wala pa pong due process yung ating Vice Presidente. Hindi nila binigyan ng pagkakataon, o eto mga reklamo sa iyo, dapat sagutin mo to. Yung due process po kasi applies sa lahat ng proceeding, pati po sa impeachment. Yung respondent must be given the opportunity to explain himself or herself. Wala po yun. So sabi ng Korte Suprema, because this is what you did, yung pag-archive niyo ng first 3 impeachment complaints served to bar this one. So kaya po, barred. Kaya nga po pinapaliwanag ng Korte Suprema dun sa kaso ng Duterte versus House of Representatives, yung mga instances na mag-a-apply ang one-year bar rule at mga instances na hindi mag-a-apply ang one-year bar rule. Sabi po ng Korte Suprema, we go by the spirit of the provision. Ang spirit nito is kailangan managot yung mapanagot kasi this is the only remedy of the people para mapa-account mo para mapanagot mo yung mga matataas na opisyal ng gobyerno, hindi para i-defeat mo on technicality. Yun. Ngayon, nagrereklamo po sila dahil
mahihirapan sila, hindi nila magagawa yung gusto nilang gawin dahil ngayon po hindi lamang sa kailangan yung reklamo, yung impeachment complaint merong attachment, kailangan yung reklamong impeachment complaint, yung allegations mo doon at yung ebidensya mo is supportive of each other and can sustain a conviction. Hindi po yung moro-moro na papailan mo lamang o comply ka lang sa letter of the law and then you will defeat the remedy. Hindi po ganon, hindi ganon. Kaya yung mga nagsasabing hindi po tama yung sinasabi nila at sana po tigilan na nila yung panlilin lang sa taong bayan dahil hindi po kami papayag na sayang po yung kami sa United People's Initiative, ang amin pong pinaninindigan dito is respect, obey, and protect the Constitution, which is why we are very vocal. Pagka Constitution ng pag-uusapan, talaga pong paninindigan namin yan. Opo. Opo. Malinaw po yun, attorney. May violation sa one-year bar rule at saka yung due process. Yun yung mga sorry po. May violation po sa procedure. Yun may po. violation sa procedure, hindi po dun sa one-year bar rule. May violation sa procedure kaya nag-take effect yung one-year bar rule. Gusto ko lang pong paliwanag. Kasi sinasabi nila they have the sole authority to initiate and to try and decide impeachment cases. Ano po? Totoo po 'yon. The Congress has the sole power to initiate impeachment cases. The Senate to try and decide impeachment cases. Ibig pong sabihin, yung kaso ng presidente, impeachment kaso ng presidente, vice-presidente, yung 5 matataas na opisyal, kanila yon. Pero yung proceeding po, ibang usapan po yon. Proceeding nakalahad sa Constitution, pagka po may pagmamalabis doon sa proceeding, pwede pong makialam ang Korte Suprema dahil nasa Constitution din po natin na pwede nilang pakialaman ang excesses ng any branch or instrumentality of the government. Opo. At dahil nga po dito sa aksyon ng Supreme Court sa kaso po ng Duterte versus House of Representatives, ang Kamara po, ang Kongreso ay nagsabing babaguhin nila yung kanilang rules pagdating po dito sa impeachment, attorney. At sasabi pa ni Senator Tito Soto, may judicial overreach daw itong Supreme Court pagdating nga dito sa naging desisyon nila. At ano yung implikasyon naman ito sa separation of powers, attorney? Paliwanag ko po yan. Yung po overreach, kasi meron tayong executive, legislative, judicial, ano po. Ang gumagawa ng batas, yung legislative, at kung gagalawin mo ang saligang batas, kailangan Constitutional Convention or Constituent Assembly. Ano po? Ang sinasabi nila, dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema, inamyendahan daw po ng Korte Suprema yung saligang batas dun sa desisyon. Hindi po totoo yun. Ang nangyari lamang po talaga is ipinaliwanag ng Korte Suprema yung anong dapat, kung anong proseso na sundin para mapanagot yung dapat nagot under the Constitution. Nilinaw po. Humirap po kung talagang sa tulad ng sinasabi ko kanina, nagbago na humirap kasi nung dati, mag-file ka lang kahit walang saysay, barred na. Defeated po yung remedy. Ngayon sabi ng Supreme Court, kung magpa-file ka ng 4-page verified impeachment complaint, walang attachment, that is not going to trigger the one-year bar rule. Hindi po ba mahirap para sa mga mananalbahi lamang kung ganyan ang gagawin? Kasi bago ka mag-file, dapat meron kang maraming ebidensya. Meron kang mali-malitang ebidensya na naka-attach sa iyong reklamo para patutuhanan mo yung mga lahat ng sinabi mo doon. Kasi nagsahad ka lang ng reklamo, wala ka namang ebidensya. It is not proof. Allegations are not proof. They are not evidence. They're just allegations. You need to prove them. So, wala pong saysay. Kaya sinabi ng Supreme Court, hindi pwede yung ganito. So, inilahad niya na nila lahat. Ganito, ganito, ganito. Yan. Yan ang dapat ninyong gawin para dumating sa dulo, pagdating sa Senado, di guilty or not guilty. Hindi po yung one-year bar rule, doon tayo nakafocus. Nandun po tayo sa how to defeat the remedy. Ano po, yung overreach, sabihin ko lang po,
Si Congressman De Lima masyadong ma-overreach na overreach eh. Niloloko niya yung mga taong bayan. Hindi po totoo yan. Tinatanong ko nga po, bakit po Senator De Lima nung panahon ng kaso ni Senator Grace po, wala ka sinasabing overreach. Nun grabe ang overreach. Kasi dun sa kaso ni Grace po, binago nila ang ibig sabihin ng natural born citizen para lamang ma-accommodate nila si Grace po na makatakbong presidente nung time na yon. When actually, she is not anymore. Bibigay ko na sa kanya, I will assume that she was a natural born Filipino when she was found. Pero dahil siya naging Amerikano, pagbalik niya, reacquire niya ng Philippine citizenship, it did not restore her to the status of a natural born Filipino because under the Constitution, a natural born Filipino is one who is Filipino by birth and does not have to perform anything to perfect his or her Philippine citizenship. Opo.